Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So medyo maulan ngayong panahon na ito mga kamots, kaya lagi tayong mag-iingat lalong-lalo na sa mga bumibiyahe araw-araw. By the way mga kamots, kahapon nga lang po, August 9, 2026 ay nag-launch si Bajaj sa bansang India ng pinakabagong upgraded version po ng kanilang motorsiklo na Pulsar NS160. At ito nga po mga kamots yung double S, Bajaj Pulsar N160 double S. Kaya naman sa video na ito mga kamos, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga nagbago sa specs at kung ano-ano yung mga nadagdag sa mga features nitong motorcycle na ito mula po kay Bajaj. Sisilipin na rin natin mga kamos kung gaano nga ba kaganda itong pinakabagong Bajaj Pulsar NS 160 SS. At i-share ko na rin sa inyo mga kamos kung magkano ang magiging possible na price nito kung sakali naman dadalhin ito ni Bajaj dito sa bansang Pilipinas. Kaya naman huwag natin patagalin pa yan. Simulan na natin. So ito na nga po mga kamots ang pinakabagong Bajaj Pulsar NS160 SS. Nakahapon nga lang po August 9, 2026 ay inilaunch na po or inirelease na ni Bajaj sa bansang India. Ayon nga po sa kumpanyang Bajaj, malaki ang mga pinagbago nitong motorsiklo na ito mula sa current version na meron dito sa bansa. Mga pagbabagong sumisentro lalong-lalo na sa power nitong motor na ito at sa mga bagong features niya. Napanigurado magugustuhan nga po ng mga Pinoy riders kung sakaling ilalabas ito ni Bajaj dito naman sa bansang Pilipinas. Lalong-lalo na nga rin po yung mga matatagal nang gumagamit ng mga motorsiklo mula kay Bajaj. Una nating pinicture itong motorsiklong ito mula po sa bagong bukas na showroom ni Bajaj dito sa bansa na matatagpuan nga po sa Caloocan. Na talaga namang marami ang namangha at nagandahan dito sa motorsiklong ito na yun ay yung current version na kasalukuyang meron po dito sa bansa. Ngayon naman ay pag-usapan natin yung mga nabagong specs at yung mga bagong features na dadagdag dito sa bagong NS160 SS. Unahin na nga natin sa kanyang engine specs. Ito po ay meron pa rin 164.7cc engine displacement to be exact. Naka 4-stroke, single cylinder, naka single overhead cam at naka 4 valves pa rin. At gaya nga po na nabanggit ko kanina, malaki nga po ang naging pagbabago nito in terms of power. Na meron na pong 18.2 HP mula po sa dati nitong 15.5 HP. Habang ang kanyang Newton meter of torque naman ay 14.4. Nasa ngayon ay masasabi kong motor na meron pong highest level power output when it comes to 160cc backbone category. That power is really impressive. Dahil ayon pa po kay Bajaj Motorcycles, ito daw pong pinakabagong Bajaj Pulsar NS160 SS ay kaya daw pong abutin ang 0 to 60 kilometers in just 4.5 seconds. Na yan nga po ay pinakamabilis sa ngayon na kung pag-uusapan ay 160cc backbone motorcycle category. Sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected at naka-liquid cooled pa rin ang cooling system. Sa kanyang fuel tank capacity, wala naman masyadong dinagdag si Bajaj na meron pa rin 14 liters. Pag-usapan naman natin yung kanyang mga features at yung mga bagong features na dadagdag dito. Of course, meron pa rin po itong dual channel ABS at naka-traction control system pa rin. Naka-sleeper clutch pa rin ang transmission gearbox nito, kaya naman smooth pa rin in terms of gear shifting. At isa nga po sa mga nabagong features nito ay yung riding modes po nito. Yung current Bajaj Pulsar NS160 po kasi na meron dito sa Pilipinas ay meron lang pong 3 riding modes. Pero dito sa bagong NS160 SS ay meron na po itong 4 na riding modes. Riding modes for road, rain, off-road at yung pinakabago nga po yung sport mode. Naka full TFT display pa rin ang instrument panel at naka LED pa rin po lahat ng mga ilaw nito. May phone connectivity features via Bluetooth at meron na rin pong built-in Google Navigation na kaya na rin po natin gumamit ng mapa mula po sa instrument panel po nito. At isa nga po sa pinakabagong features na dinagdag pa dito ni Bajaj ay yung nga pong ride-by-wire features nito. Ibig sabihin yung throttle or yung silinyador nito na hindi na po pinapagana ng kable kundi pinapagana na po ng sensor. Dahil nga po dyan ay mas pina-high-tech na nga rin po ang mismong throttle body po nito dahil ito po ay naka-electronic throttle body na po.
or yung tinatawag na ETB integration na meron na nga po dito sa pinakabagong NS160SS. Ibig sabihin lang nun ay mas lalong magiging accurate ang motor na ito in terms of power and engine speed dahil nga po sa bagong technology nito na ETB integration. Of course, hindi pa rin mawawala dyan yung USB charging port nito, and then lastly yung crash guard po niya na built-in na nakakabit na po dito sa motor na ito. Sa kanyang looks and appearance naman ay must say na hindi masyadong nag-focus sa pagbabago dito si Bajaj. Compared kasi dun sa nauna nating feature na Bajaj NS160 na currently na meron dito sa bansa, parang same lang naman sila ng itsura. Maaari may mga pagbabago sa colorway, but that's all. Actually, isa nga sa nagustuhan ko dito mga kamos yung upside down fork niya na parang kawig sa big bike. 160cc siya, oo, pero mukha talaga siyang big bike sa personal. Kumbaga nag-focus talaga si Bajaj dito in terms of power at yung mga bagong features na dinagdag nila rito. Na kung titignan nga po ay talaga namang masasabi nating kamangha-mangha. Kaya naman kung ilalabas ito ni Bajaj Motorcycles dito sa bansa, for sure na marami na namang bibili at tatangkilik nitong motor na ito. Kaya naman pag-usapan na nga po natin ang posibleng magiging presyo nito kung sakaling ilalabas ito ni Bajaj Motorcycles dito sa Pilipinas. Sa bansang India nga po una itong inilabas ni Bajaj at meron nga po itong dalawang variant, yung Double S at yung Standard. Ito pong Double S ay nagkakalaga po sa India ng 1,042,585 Indian rupee na kung i-convert natin into Philippine peso po, ito po ay nagkakalaga ng 91,237.72 pesos. At para naman po sa standard version, ito po ay nagkakalaga ng 1,033,511 Indian rupee na kung i-convert natin ito Philippine peso po, ito po ay nagkakalaga ng 85,431.42 pesos. But then again, estimated price pa lang po yan mga kamos at wala pa pong official price na ilalabas dito si Bajaj dito sa Pilipinas. Kung magtatanong nga kayo kung kailan ito posibleng ilabas ni Bajaj dito sa bansang Pilipinas, well sa ngayon wala pa tayong exact information. Pero ang malinaw lang sa ngayon inilabas na nga po ni Bajaj itong pinakabagong NS160SS. Na kung papalarin nga sana ilabas na rin po dito ni Bajaj siya. Na kung marami nga po ang nagandahan sa current version pa lang na meron dito sa bansa, well for sure na mas marami nga pong mamamangha kapag inilabas na itong bagong NS160SS dito sa Pilipinas. Dahil hindi nga lang po pinalakas ang power nito kundi dinagdagan din ito ni Bajaj ng mga bagong features na paniguradong magiging kapaki-pakinabang sa ating mga Pinoy riders. Lalong-lalo nga po sa mga matatagal ng fan ng mga motor ni Bajaj Motorcycles at yung sa mga matatagal ng gumagamit ng mga motor nila. Kaya naman kung isa ka sa mga nag-aabang at gustong bumili nitong pinakabagong Bajaj NS160SS kung sakaling ilalabas ito ni Bajaj dito sa Pilipinas, ngayon pa lang ay simulan mo nang mag-ipon para dito. Dahil kung sakali mang hindi ito ilalabas ni Bajaj dito sa bansa this year 2026, maaaring by next year 2027 na ito ilabas ni Bajaj Motorcycles. So I hope nabigyan ko kayo ng advance idea regarding dyan sa pinakabagong Bajaj Pulsar NS160SS. So sana nga lang mga kamos, dalhin din yan ni Bajaj dito sa bansang Pilipinas dahil for sure na kung maraming tumangkilik sa current version na meron dito sa Pilipinas, for sure na marami din bibili lalo na nitong pinakabagong Bajaj Pulsar N160SS dahil nga po sa mga nadagdag na mga bagong features sa kanya at lalong-lalo na tumaas na po yung power nito. Regarding naman sa release date dito naman sa bansa natin, wala pa tayong exact idea regarding dyan mula kay Bajaj, no? Pero what I am thinking, for sure na ilalabas yan by year 2027 na. At yan ang aabangan natin. So maraming salamat po sa inyong mga panonood. Stay safe, ride safe always.